Ako si Elena. At bago ko simulan ang lahat, gusto kong huminga muna sandali. Hihinga, kasi kailangan ko muna tanggapin sa sarili ko na hindi ako handa ikwento lahat ng ito. Pero kailangan, kasi kung hindi ko sasabihin, ako rin ang matatalo sa sarili kong katahimikan. Hindi ako nagtataksil sa asawa ko. Hindi yun ang istorya ko. Hindi yun ang problema ko. Ang totoo, nagtataksil ako sa best friend ko. At ang mas masakit, yung best friend ko rin, siya ang mas unang nagtaksil sa akin. Pero hindi ito yung klaseng pagtataksil na inisip ng karamihan. Hindi ito romantiko. Hindi ito tungkol sa selos. Hindi ito tungkol sa lalaki. Ang pagtataksil na ito ay tahimik, mabagal, dahan-dahang kumakain sa loob mo hanggang hindi mo nakilala kung sino ka. At bago ko ikwento ang lahat, may isa ka munang dapat maintindihan. Hindi madaling maging perfect CEO's wife. And hindi dahil sa pera, o sa events, o sa social expectations, kundi dahil sa isang bagay na ayaw aminin ng karamihan. Kapag perpekto ka sa mata ng mundo, walang gustong maging totoong kaibigan mo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pakiramdam na kahit marami akong kilala, kahit marami akong kasama sa events, kahit araw-araw may nakangiting bumabati sa akin. Ako lang ang mag-isa. Alam mo yung irony? Yung ang dami mong kausap, pero wala ka talagang kasama? Yung ang dami mong friends, pero wala ka talagang kaibigan? Ganun ang buhay ko. Lahat nakatingin sa akin, pero wala talagang nakakakita sa akin. Every day I show up as the CEO's wife. Impolite kung hindi ka naka-heels. Off kung hindi ka naka-makeup. Hindi bagay kung hindi ka naka-smile. Hindi pwede na may mali sa suot mo. Hindi pwede na may mali sa kilos mo. Sa isang event na alala ko, may nakausap akong babae. Sabi niya, ang saya mo siguro, no? Ang dali siguro ng buhay mo. At napangiti na lang ako. Hindi ko maamin na minsan gusto ko rin maging ordinaryo. Gusto ko rin yung buhay na pwedeng magkamali, pwedeng malate, pwedeng malungkot, pwedeng hindi palaging nakaayos, pwedeng hindi palaging matatag, pero hindi pwede. Kasi kapag asawa ka ng isang CEO, hindi ka basta tao. Brand ka, image ka, representation ka. Araw-araw parang may camera. Kahit wala, araw-araw kailangan curated. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil expected. At pag mataas ang mundo mo, akala ng iba, hindi mo na sila kailangan. Hindi ko ito agad naramdaman. Pero habang tumatagal, tumutulas, dumidilim. Lumalalim yung pakiramdam na hindi ako ina-approach dahil mahal nila ako, kundi dahil may makukuha sila sa akin. Ang bawat message, may hirit sa dulo. Ang bawat favor, may kapalit. Ang bawat paglapit, may agenda. And when you're constantly used, hindi mo mapigilan magtanong, may taong lumalapit ba sa akin? Na para lang sa akin? Wala. O akala ko wala. Hanggang dumating si Maya. Nakilala ko si Maya nung wala pa akong asawa, nung wala pa akong pangalan, nung hindi pa ako CEO's wife. Wala siyang pakialam sa mga bagay na hawak ko ngayon. Wala siyang pakialam sa pera, sa prestige, sa status. Si Maya ang unang tao na nagsabi sa akin ng, "Hoy, ang arte mo." Tiklop ako sa tawa. Kasi totoo ako kapag kasama ko siya. Kapag kasama ko siya, hindi ako trophy. Hindi ako display. Hindi ako representative ng kahit sino. Kapag kasama ko siya, ako lang si Elena. Yung Elena na nagkakamali, naguguluhan, natatakot, napapagod. At ganon kabigat ang naging papel niya sa buhay ko. Hindi ko namalayan kung gaano pala ako nakasa sa kanya hanggang sa dumating yung araw na may napansin akong kakaiba. At doon, nagsimula ang pagbagal ng mundo ko. Doon nagsimulang humirap huminga. Doon ko naramdaman na may paparating na hindi maganda. Pero hindi ko pa kayang sabihin. Hindi pa ang ngayon. Kasi ang sakit niya, kailangan ikwento ng mabagal, dahan-dahan, bitin, masikip sa dibdib, at nakakasakal. Dahil ang katotohanan, mas malaki ang problema namin ni Maya kaysa sa pagtataksil. Mas malalim, mas matagal, mas tahimik. At dito na nag-uumpisa ang tunay na kwento. Hindi ko agad naramdaman. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung anong araw o anong eksaktong oras. Pero isang araw, parang may nag-shift. Si Maya, yung Maya na maingay, yung Maya na makulit,
Yung Maya na walang preno tumawa. Yung Maya na hindi nauubusan ng kwento. Biglang naging tahimik, matipid. Maiikli ang sagot. Parang may iniingatan sa bawat salita niya. Parang may binabawi. Parang may kinikimkim. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung bakit. At kapag hindi mo alam kung bakit, doon nagsisimula ang takot. Yung mabagal, silent, creeping fear na baka ikaw ang problema. Baka may nagawa kang mali. Baka may nasabi kang masakit. Baka may tahimik kang binasag. Pero hindi mo matanong. Hindi mo mapilit. Hindi mo maharana. Hindi mo masilip yung loob niya. Kasi ang friendship, kapag malalim, hindi agad-agad sinasabi ang sakit. Minsan kailangan intindihin. Minsan kailangan ramdamin. Minsan kailangan maghintay. Pero paano kung habang naghihintay ka, unti-unti kang nasasaktan? Dahil hindi ikaw ang sinasabihan? Hindi ikaw ang pinupuntahan? Hindi ikaw ang kinakapitan? Yung sakit na bakit sa iba siya nagsasabi? Bakit hindi sa akin? Yung sakit na hindi tampo, hindi selos, kundi tanong. Akala ko ba ako ang tahanan mo? Pero tahimik ka lang kasi ayaw mong magmukhang needy. Ayaw mong magmukhang demanding. Ayaw mong magmukhang insecure. Kaya tiniis ko. Tinigil ko sarili ko. Tiniis ko ang tanong. Tiniis ko yung paglamig. Pero sa totoo, hindi ko kinaya. Ang pinakamahirap sa lahat, yung mawala ang isang tao nang hindi ka iiwan. Walang breakup. Walang I need space. Walang away. Pero ramdam mo. Unti-unti siyang humihiwalay. Parang lumalakad ka sa beach, magkakakbay kayo, nag-uusap kayo, nagpapatawa. Tapos isang araw, napansin mong wala na siya sa tabi mo. Hindi siya lumayo. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nag-ingay. Hindi siya nag-exit. Bigla lang, wala na siya sa tabi mo. At kahit hindi niya sinabi, kahit hindi niya inamin, ramdam mo may nangyayari sa loob niya na hindi ka kasali. At doon sa katahimikan na yon, doon ako bumigay. Hindi sa luha, hindi sa iyak, hindi sa selos. Bumigay ako kasi naramdaman ko yung pakiramdam na unti-unti kang hindi pinipili, ang taong pinakapinili mo. Maraming beses kong gustong tanungin si Maya, may nagawa ba ako? May nasabi ba ako? May mali ba akong hindi alam? Pero alin doon ang uunahin ko? Paano ko sisimulan? Paano ko tatanggapin kung totoo? Paano kung ang sagot niya ay, may nagawa ka nga. Paano kung ako pala ang sugat niya? Paano kung ako pala ang dahilan? Kung bakit mabigat huminga ang kaibigan ko? At natutunan ko sa buhay na, minsan, mas madali tanggapin na ikaw ang nasaktan. Kaysa tanggapin na ikaw ang nakasakit. Doon nagsimula ang guilt. Doon ko na-realize na baka yung pagiging perfect CEO's wife ay hindi lang pressure sa akin. Baka pressure din siya sa kanya. Baka pagkasama niya ako, pakiramdam niya kailangan niya ring maging perfect. Baka pag nasa tabi ko siya, pakiramdam niya kailangan niyang sumabay. Baka pag tumatawa siya, baka yung tawa niya may takot. Baka pag nagkukwento siya, baka yung kwento niya may hiya. Baka pag may problema siya, baka pakiramdam niya wala siyang karapatang magreklamo dahil mas maganda ang buhay ko. At doon ako unang nasaktan ng malalim, yung pakiramdam na mahal mo ang tao. Pero ikaw pala ang bumibigat sa kanya. At yung sakit na yon, hindi mabilis, hindi sigaw, hindi away. Sakit na mabagal, sakit na paralisado, sakit na hindi mo maiyak, sakit na hindi mo masabi, sakit na tahimik, sakit na nakatira sa dibdib, sakit na umatake kapag mag-isa ka, sakit na hindi mo alam kung paano aalisin kasi hindi mo alam kung saan nagsimula. Dito nagsimula ang pinaka-cruel na bahagi. Yung comparison na hindi ko hinanap, pero nangyari. Nakita ko yung difference namin. Nakita ko yung gap. Nakita ko yung mundong hindi ko sinasadya, pero na-create ko. Ako, stable ang buhay, may pera, may asawa, may sariling identity sa taas. Siya, nag-struggle sa trabaho, nagkakaproblema sa pamilya, hindi sigurado sa future, hindi sigurado sa sarili. At kahit hindi niya sinabi, kahit hindi ako sure, kahit hindi ko alam, nararamdaman ko na baka sa bawat pag-akyat ko, may parte sa kanya na lumalalim. Hindi dahil masama siya, hindi dahil selosa siya, hindi dahil inggit siya, kundi dahil tao lang siya at ako rin. At doon ko na-realize ang pinakamasakit.
Hindi niya ako iniwan kasi hindi niya ako mahal. Lumayo siya dahil nasasaktan siya kahit wala akong ginagawang masama. At lumayo ako dahil natatakot akong malaman na ako ang dahilan ng sakit niya. Dalawang taong parehong nasasaktan, parehong nag-iingat, parehong nagkakahiyaan, parehong nagmamahal, pero parehong hindi nagsasalita. At doon, sa gitna ng dalawang katahimikan namin, doon nagsimula ang tunay na pagtataksil. Hindi yung ginawa niya, hindi yung sinabi niya, hindi yung naramdaman niya, kundi yung hindi namin nasabi sa isa't isa. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay. Yung tipong hindi mo papansinin kung hindi mo lang siya mahal ng sobra. May narinig akong kwento na hindi naman dapat masakit. Pero nung nalaman kong hindi sa akin nanggaling, para akong sinuntok. May isang malaking problema si Maya at nalaman ko yon. Hindi sa kanya, kundi sa ibang tao. Yung kwento na dati, ako ang unang nakakarinig. Ngayon ako yung huli. Yung tao na dati, ako ang takbuhan. Ngayon ako yung lampas na. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko kinompronta. Pero nasaktan ako. Hindi dahil hindi niya ako sinabihan, kundi dahil sa isang tanong, bakit hindi na ako ang pinipili mo? At doon nagsimula ang pangalawang sakit. Nung nalaman kong may sinasabihan pala siyang iba ng mga bagay na ako dapat ang nakakalam. Hindi ito selos. Hindi ito competition. Ito yung pakiramdam na unti-unti kang nawawala sa mundo ng taong inilagay mo sa puso mo. Pinilit kong intindihin. Pinilit kong isipin na baka busy siya. Baka may sariling pinagdadaanan. Baka na-stress lang siya. Baka hindi niya napansin. Baka hindi sinasadya. Pero habang mas iniintindi ko siya, mas nasasaktan ako. Kasi kahit anong angle tingnan, may distance. May gap. May lambing na nawala. May sikreto na hindi ipinapakita. May bigat na hindi ako kasali. At ang pinakamahirap sa lahat, hindi ko alam kung anong gagawin. Kapag lumapit ako, baka lalo siyang lumayo. Kapag lumayo ako, baka isipin niyang wala akong pakialam. Kaya nanahimik ako. Kaya naghintay ako. At doon ako nagkamali. Kasi minsan, ang katahimikan ay hindi pagmamahal. Hindi respeto. Hindi pangunawa. Minsan, ito ang pinto ang nagbubukas para sa tunay na pagkawatak. Dumating ang araw na hindi ko in-expect. Hindi ko in-anticipate. Hindi ko pinilit. Nagkita kami sa isang cafe. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nag-message. Pero pag upo niya sa harap ko, ramdam ko agad. May dala siyang bigat. May dala siyang kwento. May dala siyang katotohanang hindi ko hinihingi. At sinabi niya ng diretso. Walang paligoy. Walang pag-ikot. Walang pagpapaganda. Len, hindi na ako komportable sa'yo. Tapos, wala nang paliwanag. Wala nang apology. Wala nang buffer. Just the truth. Raw, direct and sharp. At doon ako napaatras sa upuan ko. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil may ginawa siya. Hindi dahil mali siya. Kundi dahil totoo siya. At yung totoo niya, mas masakit sa kahit anong kasinungalingan. Tinanong ko siya, bakit? At sagot niya, hindi ko alam kung paano maging totoo sa harap mo. Feeling ko kailangan ko ring maging perfect. Feeling ko kailangan kong tapatan ka. Feeling ko kailangan kong tumayo sa level mo. At doon ko naramdaman yung guilt na hindi ko alam na kinikimkim ko. Na yung taas ko ay pabigat sa kanya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong mangyari. Hindi ko ginusto kahit kailan. Pero nangyayari pala. Hindi naman ako ang kalaban niya. Hindi rin siya ang kalaban ko. Ang kalaban namin, expectation, comparison, insecurity, na parehong hindi namin ginusto. Pero parehong namin naramdaman. At doon siya bumagsak. Doon siya umiyak. Doon niya sinabi ang isang bagay na tinamaan ako ng sobrang lalim. Len, mahal kita, pero nasasaktan ako sa'yo. Hindi dahil may ginawa ako, hindi dahil mali ako, kundi dahil nagiba ang mundo ko at naiwan siya. Doon ko sinabi ang ayaw kong aminin. Maya, nasasaktan din ako. Nasasaktan ako kasi hindi mo sinasabi. Nasasaktan ako kasi hindi ako yung kinapitan mo. Nasasaktan ako kasi hindi mo ako pinili. At tumahimik kami. Matagal. Mas matagal pa sa dapat, pero punong-puno ng katotohanan. At sinabi ko sa kanya, hawak mo ako. Pero hindi mo akalaing natatakot din ako. Natatakot na baka mali ako.
Natatakot na baka hindi ako sapat. Natatakot na baka iniwan mo na ako nang hindi ko alam. At doon siya tumingin sa akin ng diretso para sa unang beses pagkatapos ng napakatagal. At sabi niya, Len, hindi kita iniwan. Nalayo lang ako at doon ako bumigay. Hindi sa luha, hindi sa iyak, kundi sa pagintindi na minsan ang pagmamahal sa kaibigan ay hindi yung kapit na kapit, kundi yung pagbigay ng space para makahinga. Hindi kami nagyakapan ng malaki. Hindi kami nagyakan ng sabay. Hindi kami nagdrama. Tahimik kaming umuwi. Hindi pa kami okay. Hindi pa kami healed. Hindi pa kami bumabalik sa dati. Pero alam mo kung ano ang meron. Pag-unawa. Pagtanggap. Pagkatotoo. Pagbabalik sa lupa. Pagbabalik sa isa't isa kahit hindi pa buong buo. Hindi kami nagbalikan bilang perfect friends. Hindi rin kami naghiwalay bilang failed friendship. Ang nangyari, nagbagong anyo lang kami. Mas mabagal, mas maingat, mas makatotohanan. At doon ko na-realize ang ending. Hindi pala ako nagtaksil kay Maya at hindi rin siya nagtaksil sa akin. Ang tunay naming pagtataksil ay yung matagal naming hindi sinabi. Ang tunay naming nararamdaman. At sa huli, ito ang natutunan ko. Hindi mo kailangan maging perfect para mahalin. At hindi mo rin kailangan maging perfect para tanggapin. Minsan, ang pinakamagandang relasyon, romantic man o pagkakaibigan, ay yung dalawa kayong hindi perpekto, pero handang magpakatotoo. Kung nakarelate ka, kung may nasaktan sa puso mo habang nakikinig, o kung may naalala kang taong minsan mong minahal, pinagkatiwalaan, o pinagpilitan. Salamat, dahil hindi madaling balikan ang mga alaala na minsan mong tinakasan. At kung gusto mo pa ng ganitong kwento, mga kwentong totoo, mga kwentong masakit, pero mga kwentong kailangan. Paki-like ang video, paki-share sa taong kailangan marinig ito ngayon. At huwag mong kalimutang isubscribe ang channel para hindi mo ma-miss ang susunod na usapan natin. Dito sa Usapang Babae, hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hanggang sa susunod, ingat ka.